Pakinggan nyo to mga kababayan ha. Sino mga single mom dito? Nako po. Mag-defensor, pinagagawa mo sa buhay mo siya. Grabe itong mga binunyag ni NBI Director Melvin Matibag. Saluduhan natin to si NBI Director Melvin Matibag, mga kababayan. Saludo kami sa isa. Matindi ka. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong NBI Director na talagang sobrang masigasig. Hindi pa upo-upo sa opisina, hindi basta pinag-aagalaw lang yung mga tao. Bata niya talagang sumasama sa operation. Masipag to, mga kababayan. Matindi ito. Sana maging senador ito, no? Pwede ito, no? Senador, no? Si NBI Director Melvin Matibag. Tandaan ka namin, sir. Pag tumakbo ka, boto ka namin. Ha? Boto natin yun. Sa alin tatakbo. Yung mga ganyan. General Torre, Melvin Matibag. Bigyan natin ng posisyon sa gobyerno yan. Boto natin. Yan yung mga kailangan natin. Hindi katulad ng iba dyan, mga buhaya. Di ba? Hindi si Martin yan, ha? Hindi si Martin Romualdez sinutukoy ko dyan. Basta buhaya lang sinabi ko, ha? Mamaya kung ano isipin nyo, ha? Kasi naging trademark na ni Martin Romualdez yung crocodile, buhaya, Mamaya sabihin nyo, pinariringgan ko, ha? Mabunting nagkakaliwanagan. Hindi siya yung pinaringgan ko, ha? Di ba ang naging trademark ng isang magnanakaw na politiko, buhaya? Hindi si Martin Romualdez pinariringgan ko dyan. Pakinggan natin to. Natin, NBI Director Melvin Matibag. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa. Magandang tanghali at salamat po sa inyong imbitasyon po. Director, ano na po yung pinakahuling estado ng investigasyon ng NBI tungkol dito sa umano'y banta ni Vice President Sara Duterte laban nga kina Pangulong Bongbong Marcos? Ganito po yun, Ma'am Cheryl. No? Actually, Dito tayo simula. Sorry. Banta niya, at nung dumating po ako rito sa so, nag-grave threat, saka po yung inciting to sedition, sigurado po kami matibay po yung mga ebidensya na nakuha namin at isinamiti po. Ito pa lang naman po yung kaso kasi dito naman po sa atin, yung conspiracy to commit murder, hindi naman po action. Sige muna, may hanging question dito, sabi ni Marisa Okanawa. Si Keso, ano naman tawag mo? Sino bang Keso? Si Chis Escudero? Bago ka sa channel ko, hindi mo alam kung paano ko pinopronounce, pinaikilala si Chis Escudero. Si Chis Escudero, asawa ni Heart Evangelista, na ex ni Jericho Rosales. Bago to si Marisa Onakawa. Ganyan ko pinaikilala rito si Chis Escudero. Si dating Senate President Chis Escudero na asawa ni Heart Evangelista na ex naman ni Jericho Rosales. Ano natin? Ay talaga. Unless nagkaroon na ng yung ibang elements na frustrated, na attempted, ganun po. Pero yun nga po, sinasabi ko, the threat that was made, hindi po siya conditional. That is an absolute po Absolute po na threat yan Malinaw naman po yun. Director, isama ko na ha, isingit ko na rin po yung mainit na issue rin noong Biyernes pa tungkol naman sa pagkakasangkot po ng asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa ni-raid na establishment. Paano po ninyo tinutugunan yung aligasyon ni Ginang Julie Defensor na ito ay isang political vendetta? Asawa ni Mike, yung binanggit asawa ni Mike. Yun po yung depensa nila. Tingin ko po yung depensa nilang yan. It will not hold the water sa korte po or sa piskalye. Kasi malinaw po yung ebidensya. Dalawang bagay lang po yung itatanong ko kay Julie Defensor, kay Mike Defensor na rin. Meron bang nangyari na human trafficking doon sa lugar nila? At sino ba ang namamahala at may-ari ng lugar? Number one, po, meron. Ano po ba yung elemento ng human trafficking? May act. Ano po yung naging act? Recruitment. Ni-recruit po nila yung mga kababaihan. Ang tawag na po nga, hindi GRO, kundi CCA. In-upgrade na nila, Customer Care Assistants. Yun po yung tawag doon sa mga babae. Meron, anong susunod po doon? Yun yung act. Yung means naman. Ano yung means? Sinasabi po ni Mike Defensor, wala namang pilitan dyan
pumapayag naman, ganyan, yun yung aligasyon niya. Ang nakalimutan niya po, sa human trafficking, hindi naman kailangan pilitan lang, o may persahan o pananakot, kundi pwede rin may machination po o deceit na tinatawag na, halimbawa, pinangako, gusto mo bang kumita ng mas malaking kita? Kasi halimbawa, yung CCA, kung CCA ka na regular, 500 pesos a day lang. Baka gusto mo kumita ng 20,000 ngayong araw na to. So, meron pong pagkukumbinsing ganon. Kumbaga, merong extra service, doon pala pumapasok din yung salitang human trafficking. Hindi na raw GRO, pinaganda na raw CCA. Ano yun? Customer, customer, basta yung dulo assistant. Ano yun? Oo. May extra service. Mukhang mahina kita mo dyan sa CCA. Gusto mong kumita na mas malaki. Ganun tanong. Customer care. Customer care. Ano yung isa? Naulyanin na. Assistance. Customer care assistance. Di ba mga ganong katanungan? Halimbawa, mahina ang kita mo dyan sa customer care assistant. Gusto mo na extra. Ibig sabihin mag-defensor, ganun ka magtanong sa mga... Ibig sabihin, ganun ka magtanong sa... Grabe ka naman mag-defensor, totoo ba yan? Sabi natin. At pangatlo, yung purpose po, which is prostitution. Dahil ganito po nangyari, pagpasok pa lang po doon sa Chicago KTV, merong salamin na malaki at tawag po doon, aquarium, nakaupo, nakahilera yung mga kababaihan at ang papasok na customer, kakausapin po ng mamasang nung pong tinatawag na manager at mag-aalok na. Gusto mo ba? Sino ba yung kursunada mo? O yan, sige, ganito presyo niyan. Pagkatapos magkasundo, meron pong secret door. May agdanan, paakyat doon sa Blue Hotel na pinapamahalaan ng Sirin Development Corporation. Putik, prostitution, no, mga kababayan, no, press 4. Sabi mo, pagpasok mo doon may aquarium, ang laki, pas puro babae sa loob, gaganyan-ganyan lang. Ayos ka. Maganda rito. Tapos sasabihin ng mama siyang, Sir, may nakursunadahan ka ba? May napili ka? Teka muna Yan. Tapos pagpili daw, merong secret door, papunta naman doon siya. Grabe ka. Matindi ka bata. Anak mo. Wala kayo napapansin. Halos lahat ng mga nakapaligid sa pamilya Duterte. Parang lagi may nadidiscover na hindi magandang gawain, Parang ito si Harry Roque, kunyari, kawawa na ang mga tao. Kawawa ng bilihin, kawawa ang mga tao. Lagi nilang pinakita sa harap ng camera, makatao, maka-Pilipino sila, parang si Harry Roque. Pero putik ito si Harry Roque, land grabber. Pag sinabing land grabber, sino ba ang sinasagasaan mo dyan? Sino ba tinatapakan mo dyan? Sino inaapakan mo dyan? Kung di ka ba namang gunggong, di Pilipino, tao. Tapos kung wala yung pinagbago, wala kayong pinagkaiba kay Digong. Tingnan mo si Digong. Halik-halik sa watawat ng Pilipinas. I love my country. And I love the people of the Philippines. Sabay halik sa watawat, Isipin mo, I love the people of the Philippines. Paano sasabihin mo, I love the people of the Philippines? Libo-libo ang namatay sa administrasyon mo. Sasabihin mo, I love my country. Hinayaan mo ang China magtayo sa West Philippine Sea, sa economic zone natin doon. 2016 to 2022, sasabihin mo, I love my country. Natin. Na ang presidente at chairman po ay si Julie Defensor. Taka. So yun po yung naging modus nila. So nagkaroon talaga ng human trafficking, di po ba? So sinasabi niyang 2019 pa daw. Alam ko po dito sa istasyon na yan, may 3 babae na nag-interview. Sinasabi niya, 2019 ginibap na namin siya pero tinatanong kayo, wala.
sapagkat meron po kaming dokumento na galing sa SEC na 2025 updated ang presidente at chairman pa rin ng Serin doing a business under the name and style of Blue Hotel is si Julie Defensor at ang treasurer ay si Miguel Gabriel Defensor. So, malinaw po, sila ay may kinalaman dyan at meron lang po mga dumarating na reports dito at the time na tumatakbong mayor itong nakarang election si Mike Defensor, dyan niya dinadala yung mga kapitan, yung mga kagawad, mga leader nila sa politikong lalaki para i-entertain. So alam po nito, meron pong ganun ang sistema. So, huwag po nilang gamitin yung politika. Nakakatawa yung ginagawa nila na sasabihin, gumagawa ka ng illegal na gawain, sasabihin politika. Yun po yung mas nakakatakot because it gives signals to the criminals. Parang tangay utak ni Mike Defensor, no? Isipin mo, na-discover yung pamilya nakapangalan doon. Tapos pag nung nahuli, na-discover na sasabihin politika. Parang gago. Kasalanan ba ni Melvin Matibag, ni NBA Director, mga NBI, na pangalan ng anak at asawa mo ang nandun? Kung di ka ba naman tanga minuto. Na gagawa sila ng mga krimen, pero pwede silang mag-rally, titirahin nila yung gobyerno para pag hinuli po sila ng law enforcement, sasabihin, politika to kasi I'm speaking against the government. Basta Ganun pala ang technique. Ganun pala ang technique. Parang ganito, halimbawa. Ganito. Idaan natin sa pinakamababang logic, mga kababayan. Halimbawa, nandito ko sa street namin. Sumasakop ako ng mga, nagbebenta ako ng ng palamig, ng kung ano-anong paninda. Halos sakupin ko na yung kalsada. So, bawal yon. Ngayon, natimbrehan ako ng kumpare ko. Parang Crisulo. Si Kapitan. Putik bibigyan ka lang memo, pupuntahan ka mamaya dahil sa ginagawa mong ganyan yung mga paninda mo, ay nandyan na sa kalsada, halos sinasakop mo na. Ganun ba pare? Oo. Teka, maglalive ako sa YouTube. Titirahin ko siya sa ibang issue. Titira ako. Si Kapitan, ganyan. Ngayon kinabukasan nagtinda ako. Nagpunta ngayon sa akin si Kapitan. Okay, Sulo. Yung mga paninda mo ay nandiyan sa gitna ng kalsada, sinasakop mo na. Politika yan. Kung kinikriticize kita sa ibang issue mo, ginaganito mo ako. Ganun pala. Alakwakan natin si Mike Defensor. So, ibig sabihin, NBA Director Melvin Matibag, nung mga nakaraan, siguro nakakaano na si Mike Defensor na, parang mayroong nag-under surveillance dito. Parang aanihin tong negosyo namin. Makatira nga sa administrasyon para pag nahuli to, sasabihin ko, politika. Magaling kang kup. Pwede natin. nakakatakot po yun. At alam naman si Mike Defensor, pag ngayon nagpapasukan yung mga history lumalabas tuloy pati sa Paddy's Point yung mga nahuli na prostitute noon sinasalo niya. So may pattern po eh. What the? Parinig nyo? Mga prostitute sa Paddy's Point na nahuhuli, sinasalo ni Mike Defensor. Anak ng puti. Paddy's boy ka pala, Brad. Matindi ka bata. Kaya naman pala. Galing ka rin. Ulitin nga natin yun. Ulitin nga natin yun. Nagustuhan ko lang yung ni Director Melvin Matibag. Grabe, no? So, meron pong secret door
may hagdanan, paakyat doon sa Blue Hotel Tuloy na natin. pinapamahalaan ng Sirin Development Corporation na ang presidente at chairman po ay si Julie Defensor. So yun po yung naging modus nila. So nagkaroon talaga ng human trafficking, di po ba? So sinasabi niyang 2019 pa daw. Alam ko po dito sa istasyon na yan, may yung 3 pong babae na nag-interview. Sinasabi niya, 2019 ginibap na namin siya, pero tinatanong kayo, wala. Sapagkat meron po kaming dokumento na galing sa SEC na 2025 updated, ang presidente at chairman pa rin ng Sirin doing business under the name and style of Blue Hotel is si Julie Defensor at ang treasurer ay si Miguel Gabriel Defensor. So, malinaw po, sila ay may kinalaman dyan at meron lang po mga dumarating na reports dito at the time na tumatakbong mayor itong nakarang eleksyon si Mike Defensor, dyan niya dinadala yung mga kapitan, yung mga kagawad, mga leader nila sa politikong lalaki para i-entertain. So alam po nila, meron pong ganun ang sistema. So huwag po nilang gamitin yung politika. Nakakatakot po yung ginagawa nila na sasabihin, gumagawa ka ng illegal na gawain, sasabihin politika. Yun po yung mas nakakatakot because it gives signals Ayun na. to the criminals na Tandaan nyo na, nagawa teka nyo. sila ng mga krimen, pero pwede silang mag-rally, titirahin nila yung gobyerno para pag hinuli po sila ng law enforcement, sasabihin, politika to kasi I'm speaking against the government. Mas nakakatakot po yun. At alam naman si Mike Defensor, pag ngayon nagpapasukan yung mga history, lumalabas tuloy, pati sa Paddy's Point, yung mga nahuli na prostitute noon, sinasalo niya. So, may pattern po eh. Putik. Totoo ba ito? Mike Defensor? Mga prostitute sa Paddy's Point, pag nahuhuli, sinasalo mo? Bakit? Nakakahiya ang putik. Nakakahiya ka, Brad. 18X Marines pa more. Isipin mo may pinagbabawal na gamot doon, may prostitution doon, may mga nakitang illegal na baril din doon. According sabi pa niya, nandoon daw yung opisina niya. Isipin mo, nandoon yung opisina mo, hindi mo malang naaamoy yun kung wala kang alam. Pero itong mga nangyayari sa kabilang administrasyon, malay-malita, ganito, ganyan, may alam ka pa. Pero sa bakuran mo, wala kang alam. Ay, naman. Parang kalokohan. Parang kalokohan naman yung Brad. Puti ka dyan opisina mo, hindi mo nalalaman mga nangyayari kung ano-anong illegal dyan. Tapos dito ka sa mali-malita, layo-layo mo, ang dami mong alam. Oh, come on. Ha? Baka naman kaya hindi mo nalalaman yung mga nangyayari dyan. Ganyan yung takip mo, ganyan. Grabe, no? Isipin mo, mga prostitute daw sa Padi, sinasalo mo pag nahuhuli. Wow! Huwag po nilagay politika. Dahil gumawa ka ng lagay at hindi po ako ang naglagay sa pamilya niya para malagay sa ganyang sitwasyon. Nagnegosyo kayo ng ganyan, ginamit mo yung pamilya mo, ilagay mo dyan ang pangalan nila na may ginagawang illegal, hahabulin po kayo ng batas. Nako. Pangalawa, pinofile namin po yung mga 54 rescue. Lumalabas tuloy, nakasuhan yung asawa niya, nakasuhan yung anak niya. Patong-patong na kaso, baka walang bail yan kasi human trafficking. Putik. Ang masakit dito, mga kababayan, ang problema rito, baka siya ang nagpapatakbo, siya ang nag-aasikaso lahat, iniligay niya lang yung pangalan niya. Nangyayari yun eh. Walang alam yung anak, walang alam talaga yung asawa, inilagay lang yung pangalan, kumbaga ginawang dami. Siya talaga lahat ng may alam, kasi opisina niya pa nga, nando doon. Yun ang masakit doon sa asawa at saka sa anak. Sigurado nag-aaway-aaway na sa'yo. Malamang ito nag-aaway-aaway na ito. Posibleng hindi nag-aaway ngayon sa bahay ito. Grabe ka, Mike Defensor. Anong pinaggagawa mo? Ilang taon ka na? Ayaw niyo ba lumagay sa tahimik? Yung kahit tama lang yung pera, maayos ang buhay. Ayaw niyo ba ng gano'n?
Ba't sino ba hinihigitan nyo? Si Zuckerberg? Ano ba ang goal nyo? Malagpasan nyo yaman ni Manny Pacquiao? Ni Henry C? Ilang goal nyo sa buhay? Seryoso. O, tingnan nyo napapala nyo. Ano nangyayari? Ha? Skewed na kababaihan. Alam po ba ninyo, doon sa 54 na yon, Ma'am Cheryl, most of them are single moms. Ano pong ibig sabihin nito? Doon na po pumapasok yung mode nila na kinukumbinsi dahil mahihirap na tao to eh. Gipit sila eh. Kakapit sa palib. So, sinasabi ni Mike Defensor, ano ba tong NBA na to? Dami naghihirap. Ang ginagawa pa, hulihin to, nawawalan ng trabaho. Mas nakakatakot naman po yung ginagawa mo dahil sa kahirapan ng tao, pagsasamantalahan mo, papapasukin mo sa illegal, gagawin mong prostitute, mas nakakatakot po yun. Yun po. Putik ang puntre yung mga single mama. Oh, mga single mom ba kayo? Alam niyo mga kababayan, putik. Lagi na lang ginagamit, mahihirap sa paliwanag, sa katwiran, ano? Para mapalusutan yung mga ginagawa nila, ano? Sipin mo sabihin daw, wala nga trabaho yung mga tao, inuhuli nyo pa yan. Hindi na kayo naawa. Grabe ka, Mike Defensor. Saan ka kumuha ng kakapalan ng mukha mo para mabanggit mo pa yan? Tapos iba yung nilalaman ng puso mo? Wala bang konsyensya? Para ba yung mga konsensya? Gagamitin nyo sa katwiran, sa mga paliwanag nyo, ang mga mahihirap ng taong bayan, pero iba naman ang tinitibok ng puso ninyo. Tingnan nyo, ano nangyayari sa inyo? Nagkakanda karma-karma na kayo dyan. 18 ex-marines pa mo. Hindi pa 18 ex-marines ka pang mga nalalaman dyan sa bakuran mo, di mo nalalaman yung mga nangyayari. Tapos andi dito ka, alam mo? Ang pagaguhan to. Yata yung mas bantayan natin kaysa yung sasabihin pinupolitika. Siya po, nasa political front ngayon, kritiko siya, pero gumagawa siya ng illegal. Hindi naman po natin siya hinahabol kung legal yung ginagawa niya eh. So sila po yung paliwanag, andyan yung dokumento that is SEC galing, official document. Galing po yung permit po, 2006, galing sa City Hall ng Pasig City. Sirin Development Corporation. Sinong may-ari ng Sirin Development Corporation? President, Chairman, si Julie Defensor. Na ito pong mga to, may connection pa nga eh. Kasi yung buong compound, Lead Point Development Corporation, ang chairman naman ng korporasyon, si Mike Defensor naman. At ang holding company, Tax River at Mining, na ang majority owners, sila Mike Defensor din. Yung treasurer ng Chicago KTV na si Del Rosario, siya rin po ay shareholder nung Clip Point Development Corporation. Titindi ng ebidensya, ma. Yung Clip Point Development Corporation. Titindi ng ebidensya laban sa pamilya niya, mga kababayan. May paglalagyan to. Kahon na kahon to, Mike Defensor. Paano mo malulusutan to, sir? Bangungot sa buhay mo to.